Nandito po tayo ngayon sa Bulacan, Bulacan, sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Asuncion. Halina at samahan niyo na naman kami sa isa na namang MacVentures. Tara! Viva la Virgen de Asuncion! August 13, 2025, ikawalong araw ng nobena sa Nuestra Señora de la Asuncion, nagtungo ang aming team sa Bulacan, Bulacan. Di ato kita, pero di mo kita. Ngipin ko na lang nakikita. 1:42 PM. Hello, Bulacan, Bulacan! Once again, nakita ko na naman ang bell tower at arko ng Dambana. Sa itaas ay makikita ang patron, ang Nuestra Señora de la Asuncion at ang dalawang imahen sa magkabilang gilid. I-comment nyo naman mga kapanalig below kung sino ang dalawang santo. Dito naman makikita natin ang paanyaya. Tapos ito yung pintuan, medyo gothic ang style nung ano dito. Bilog na to. Detail ng pintuan ay ang pag-aakyat sa langit. At yung isa naman is yung pagkokorona. So, meron namang isa na namang historical marker. Yes, mula sa NHCP. Itinatag ng mga paring Agustino bilang bisita ng Tondo, 1575. Pero kung papansinin natin sa mga nakaraang vlog natin, di ba? Sinabi dito ay tinatag ng mga paring Agustino bilang bisita ng Tondo. So, yes, maalala natin yung sa Kalumpit. Kalumpit, yes, bisita rin ng Tondo yun, di ba? Alam niyo bang ang simbahan ng Kalumpit ay itinatag ng mga Agustino bilang bisita ng Tondo? It all connects, no? Mission Chapel. Sabay na namin tinungo ang bandang likod ng patio ng Dambana at nakita namin ang Birheng Walang Kamay. Ay, ganun. Ngayon lang nakita ng Birheng Walang Kamay. At ang La Tienda kung saan marami kaming nakita mga poon, mga merch and more chibis. Nakita namin ang bust ng dalawang pari, ni na Padre Mariano Pilapil na ayon kay Nards. Mariano Pilapil, pari yun sa Pasyong Mahal. Pero ang gumawa talaga ng Pasyong Mahal ay si Gaspar Aquino de Belen. At si Padre Mariano Sevilla na isang pari at manunulat na ilang beses mang nakatikim ng hagupit noong panahon ng Kastila ay nanatiling tapat sa paglilingkod sa kapwa at sa simbahang Katolika. Lunchtime ay kumain muna kami ni Nards dito sa Crushy Mango. 3:08 PM ay nagbalik na kami sa Dambana. Lang natin kumain. Ayan. Papasok na ulit kami dito sa simbahan. Right. Hoping na bukas na. Ayan, bukas na. Ayan! Pagpasok sa Dambana ay maaliwalas, maliwanag, lalong-lalo na ang retablo kung saan makikita ang mahal na ina. Nagpa-practice nga rin pala ang choir dito, oh. Ang sipag naman po! Nakabukas na rin ang main door. Nakaready na ang mga flowers na iaalay mamaya. At nakita ko rin itong gininto ang karosa, ang rangya. At nakilala nga rin pala natin si Kapanalig Arjin. Shoutout sa iyo, Kapanalig! Hi mga Kapanalig, kasama natin ngayon is none other than Kapanalig Arjin. Hello! Sa side na ito ay makikita ang magandang painting ng Asuncion at imahe ng Nazareno. Napansin ko rin ang kisamang painted in white, blue tapestries with the Auspicia Maria, gold ornaments, at sa bawat pillar ay makikita ang mga relics. Itong napakalaking dome with a square-shaped chandelier kung saan mula rito ay may tumatagos na liwanag at gayon rin naman ang napakagandang retablo kung saan kapansin-pansin ang mahal na Birhen ng Asuncion. Mga kapanalig, andito po tayo ngayon sa Retablo Mayor ng Dambana kung saan makikita po natin ang Birhen ng Asuncion. At tila talagang inaakyat siya sa langit kasi kung titignan niyo yung damit niya, talagang parang hinahangin siya. Alam mo ang napansin ko sa retablo ng mahal na Birhen ng Asuncion. Kahit anong damit kasuot niya, Oo, maganda. So, apakaganda niya. Like, nangungusap yung mukha niya. Parang, alam mo yun, welcoming. At sana yung mga panalangin natin, katulad ng mga panalangin ng mga kapanalig natin, ay maging tagapamagitan si Inang Maria at dalhin lahat ng ating mga dasal tungo sa kanyang anak na si Jesus. Katulad ng Asuncion, sana i-active niya yung mga panalangin natin sa langit. Sa itaas, makikita natin dyan yung Holy Spirit na nagpapaalala na lagi tayong pinababanal ng Diyos at lagi tayong sinasamahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu.
At bakit natin yung Santo Niño? Gatondo. Dahil, di ba, ito ay isang sakop ng tondo. Ng parokya ng Tondo. Dati. Kasama ng Kalumpit. Yan. Merong Santa Monica at San Agustin. Dahil ang mga nagtatag nito ay mga paring Agustino. Mapapansin rin ang 12 apostles, 6 sa kaliwa at 6 rin sa kanan. Ang lagi kong napapansin sa altar nila ay ang pelican. Love na love ko ang image na ito. Actually, ano daw mga pelican? Yan ay palatandaan na Agustino. Kapag ang mama pelican kasi ay walang mahanap na food para sa mga baby niya, susugatan niya ang kanyang dibdib kung saan tatagas ang dugo at iyon ang magsisilbing pagkain ng kanyang mga nagugutom na mga anak. Ganoon rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya alintana ang sakit. Sarili ay handang ialay para sa ating kaligtasan. Nakilala nga rin pala natin si Kapanalig Arshad na bagamat busy ay nakapaglaan ng time upang makapagnobena sa Asuncion. Sa right side ng retablo minor, makikita ang Sacred Heart along with other saints. Sa left side retablo minor, ang Immaculate Heart naman. At dito rin nakalagak ang ilang mga imahen na I do believe ay ang mga patron ng mga SPPC or mga bisita. Natutuwa ko palagi kapag nakikita ko ang imahen ni San Antonio de Padua. Hello Kuya Tonyo! Buhat-buhat ng mga anghel sa paanan ay niaakyat nila ang mahal na Birheng Maria tungo sa tunay na tahanan nating lahat, ang kalangitan. Isang maligaya at maluwalhating tagpo. Tinatangi ng hangin ang kanyang kasuotan. Nagdiriwang ang kalangitan. Nababanaagan ng kaliwanagan. Ang mahal na ina ay iniaakyat sa kalangitan. Alam niyo bang isa ang Asuncion sa 4 na Marian dogmas na pinaniniwalaan ng ating simbahang Katolika? Kabilang sa dogmas ang Divine Motherhood or Mother of God, Perpetual Virginity, Immaculate Conception, and the Assumption. Tila natutulog na mahimbing, the Virgin Mary experienced natural death o ang dormisyon, kung saan ito ay ika na himlay ang mahal na ina, isang euphemismo sa kanyang kamatayan at iniakyat sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Nakita ko nga rin pala itong sagisag ni San Agustin for the picture si Nardo at nang makita nga pala namin si nakapanal Kuya Christian Andrew or si Casa Artista kasama si Kuya Roy, sinamahan nila kami kung saan nakalagak ang replika ng Nuestra Señora del Asuncion at isang biyaya na malapitan rin. Bali, ilang years na yung... Pandemic lang yun sila. Okay. Kasi, meron talaga kami mga kalihira ng imahe. Bali, yung mga private picture. Yung unang-unang kalihera, yun yung kung makikita nyo sa Facebook, yung tinatawag na La Morena. Yung La Morena. Yung Maximo Vicente na nung naging diocesan shrine, parokya, at saka nung ibinalik si original sa altar. Kasi nung binaba si original, siya na yung lumalabas lagi. Sa IGMP, sa lahat ng mission. Ngayon, dahil nga inutos ni Bishop, ibalik na yung original sa altar, at ibaba, nagpa-commission na ng sariling imahe ng parokya. At ito na. Yan, siya na yun. Ito ay Casa Artista? Mempin. Mempin! Pati yan ang pinaka-original. Nung nandun sa... Wow! So itong original, inanay yan. Okay. So, dahil talagang damage siya ng anay, ngayon, pinag-treat lang siya, tapos konting repair lang. Ito naman, yung... siya na yung... pangalawang katawan. Pangalawa. Kasi kung matatandaan nyo, nung simula lang siya naibaba sa yung lumang altar, doon lang nalaman na may problema na pala yung lumang katawan. Okay. Ngayon, itong pangalawa, siya na yung ginamit namin sa mga procession. Kasi every fiesta, siguro nagkakaroon ng mga bigay na pabango around 8 to 10 pieces. Iba't ibang ano yun. Ibang ano yun? Diba, lahat yun ini-spray. Lahat yun ini-spray. Inuubos yun ng... talagang inuubos Oo, inuubos talaga yun. Actually, ito kalabasa yan. Yan yung kung makikita nyo mga lumang picture ni original, yan yung suot niya. Kaya nagkaroon ng ganyan idea. Every May kasi, nagpapagawa kami ng sapagitan na crown talaga niya, na ganyan style. Eh dahil nabubulok siya, kumbaga yan na yung pinalit namin sa sapagitan. Para kahit tumagal siyang suot. Hindi kasi minsan nakita mo crown yung nasa baba. Oo. Ito yung kanyang episcopal na belt. Ito nasa baba? Itong nakatayo? May angel. Oh, okay.
Yung masapansin mo kasi nakatakip Takip mata ng angel, yun nga. Parang ang inaano niya, pinaportray niya dyan. So sobrang liwanag daw ni Mama Mary. Hindi kahit na anghel, hindi niya kayang titigan. Ang ganda naman ng imagery. Ganun yung ano niya, yung concept niya dyan. Nagbubuo kami ng concept talaga. Meaningful. Hindi lang basta damit. Kasi nakita niyo may buwan at araw. Oh, yes, oo. Ayun, so. Tapos may mga star yon. Tapos yung kapa niya, mapapansin niyo dark na blue. Ang nire-represent nun kasi, sky. Tapos puro studs ng star yun. Tapos kaya may buwan ang araw. Maraming salamat sa panayam mga kapanalig, Kuya CA at Kuya Roy. Matapos nito ay dinala na nila ang karosa para gayakan. Nakatutuwa! Tumutunog ang karosa. May pa-chimes. May chimes pala siya kapag kumano. Hindi lang din yan. Kasi diba, mga angel. Oo. Ang cute, may chimes. Pero may sound system pa yan? Wala na. Chimes na. Ang galing, ang ganda. Bye-bye. Thank you po. Uy, Makakapanalig. Ikaw na naman na nag-intro. Nakita nga rin pala natin si Kapanalig Gab. Shoutout sa inyo. 4:14 PM ay nagkaroon ng pagdarasal ng Santo Rosario. Nakatutuwang suot nila ang kanilang mga scapular. 4:27 PM nang umawit ang lahat ng araw-araw kay Maria. PM ay inihanda na ang karosa ni Santo Tomas Villanueva. 5:01 PM nang simulan ang pag-aali ng mga kandila, mga bulaklak, may kitang umakyat ang mga kapanalig natin upang iali ang bulaklak at ang huli naman ay ang pabango. Alaala ng walang humpay na kabanguhan ng kabanalan ng mahal na ina. Matapos nito ay pinatente na ang karosa ni Santo Tomas Villanueva sa right side. 5:07 PM ay nagsimula na ang banal na misa na pinangunahan ni Monsignor Albert Suatenco kasama si Monsignor Javier Joaquin. Napansin ko na karamihan sa mga nagsisimba ay di lamang ang mga young at heart, maging ang mga kabataan. Nakatutuwa At sa pag-aalay, mga kabataan muli ang nagsipag-alay. 6:16 PM naman nang umawit na ang lahat ng Salve Regina. Sa pagtatapos ng banal na misa, ay nakilala nga rin pala natin si Kapanalig Yoji. At gayon rin, mga kapanalig, kasama natin ang mga kapanalig natin sa GGPIS. Hello, John, hello! At nakilala rin natin si Kapanalig Ezekiel. Shoutout sa inyong lahat mga kapanalig! Nakapagpa-bless nga rin pala tayo kay Mons Albert ng ating mga rosaries. At bago umuwi, ay nakalapit pang muli kay Nana Asuncion. Nagwisik na rin si Nards ng kanyang pabango. Maraming salamat Kapanalig Gab. Maraming salamat po Mama Mary sa experience na makapagsimba ulit dito sa Bulacan, Bulacan. Just like last year. Ang makita kang maluwalhating iniaakyat sa kalangitan at ang masaksihan kung gaano kakamahal ng mga kapanalig nating Bulakenyo ay anong ligaya sa puso. Sa aming maikling buhay sa daigdig, nawa mailaan namin ito sa kabanalan at kababaang loob, upang tulad mo ay kung dumating man ang oras ng aming kamatayan, kami maging maligayang makarating sa langit at karapat dapat makaharap ang Panginoon. Viva la Virgen de Asuncion! At dito na naman po nagtatapos ang isa na namang Math Ventures dito sa Bulacan, Bulacan, sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Nuestra Señora de la Asuncion. Viva la Virgen! Kita-kits mga kapanalig, God bless us always. Sa palangitan sa laki, inaasam-asam.